Wellman TV. Jeric Agosta. Like ka naman dyan idol. Kabanata 11:21. Isang dragon egg na hindi pa napisa, ngunit nakakapagsalita. Maaaring sorpresa ito ng marami, ngunit para kay Jeric, hindi ito nakakagulat. Iyon ay dahil ito ay isang royal dragon egg, isang itlog na lumilitaw lamang isang beses bawat 10,000 taon. Tama si Vincent, sino man ang nagtataglay nitong Royal Dragon Egg ay may potensyal na mamuno sa mundo at mangibabaw sa cultivation realm. Ang alamat na ito ay hindi lamang isang mataas na kwento. Ito ay totoo. Bakit ang pagkakaroon ng Royal Dragon Egg ay magbibigay ng ganoong kapangyarihan? Gamit ang kanyang God's Eye, natagpuan ni Jeric ang sagot. Milyon-milyong taon na ang nakalilipas, pinamunuan ng mga dragon ang mundo, na nagtataglay ng pinakamakapangyarihang banal na kapangyarihan. Sa paglipas ng panahon, habang lumilipas ang mga siglo, ang lakas ng paglilinang ng mga tao ay lumago ng husto. May mga umusbong na martialists na may walang kapantay na kakayahan na kayang magpasuko at pumatay ng mga dragon. Ang pagbabagong ito sa kapangyarihan ay nangangahulugan na ang Dragon Clan ay hindi na humawak ng titulo ng pinakamalakas na nilalang sa mundo. Gayunpaman, hindi dapat maliitin ng isa ang lakas ng Dragon Clan. Bawat 10,000 taon, isang Royal Dragon Egg ay aalagaan. Sa sandaling mapisa, ang Dragon Emperor sa loob ay mabilis na nagmature at mabilis na bumangon upang maging ang pinakakakilabot na dragon. Ang dragon na ito ay magpapadala ng sinumang magsasaka ng tao na nang-ahas na hamanin ito sa pagtakbo sa mga burol, at sa gayon ay pinahihintulutan ng Dragon Clan na muling mangibabaw sa mundo at magharing pinakamataas sa cultivation realm. Kaya, sa hindi mabilang na mga taon, anuman ang tagumpay at pagbaba ng Dragon Clan, tuwing 10,000 taon kapag lumitaw at napisa ang Royal Dragon Egg, sinisigurado nitong babalik ang Dragon Clan sa tuktok ng mundo. Hindi nagtagal ay nalaman ng mga human cultivator ang sikreto ng Royal Dragon Egg. Kaya naman, maghihintay sila sa sandali kung kailan pinangalagaan ng Dragon Clan ang Royal Dragon Egg, na handang agawin ito. Malayo. Kapag nakuha na nila ang Royal Dragon Egg, gagamit sila ng iba't ibang paraan para burahin ang memorya ng dragon at gawing kanilang alaga. Hayop. Ang intensyon ay gamitin ang walang cap-oras na kapangyarihan ng Dragon Emperor para sa kanilang dominasyon. Ito rin ang dahilan kung bakit ninanais ng Eulogian Club ang Royal Dragon Egg. Nang makatanggap ng mga pagbabanto mula sa Royal Dragon Egg, tumawa si Jeric, na nagsasabing, "Baby Dragon, ang dahilan kung bakit kita dinala rito ay dahil sa kabaitan. Hindi ako naniniwala sa iyo." Ang Royal Dragon Egg, na nakabalot sa isang lilang glow, nanginginig at gumanti sa isang tulad ng sanggol, sasi. Boses. Bakit hindi ka naniniwala? Tanong ni Jeric. Kabanata 11:22. Ang Royal Dragon Egg ay nanginginig sa hangin at tumugon, "Sinabi sa akin ni White Dragon Grandpa ang tungkol dito. Kayong mga taong magsasaka ay laging nagbabalak na nakawin ako, na gustong gawin akong alagang hayop upang gawin ang iyong masasamang gawain." Napakasama ng mga tao. Hindi inaasahan ni Jeric ang gayong katalinuhan mula sa hindi pa napipisa na Dragon Emperor. Tama ang iyong White Dragon Grandpa. Maraming mga human cultivator ang nagnanasa sa Royal Dragon Egg. Ngunit noong kinuha kita mula sa Dragon Hall, hindi iyon para panatilihin kang alagang hayop o para gumawa ng masama. Natatakot ako na baka kunin ka ng ilang masasamang tao at pagsamantalahan ang iyong kapangyarihan para sa kanilang sariling masasamang gawa. Hindi ako naniniwala. Hindi. Lahat kayong mga tao ay kasabwat. Ang Royal Dragon Egg ay umaalog-alog sa hangin, na parang masiglang umiling kay Jeric. Maniniwala ka balang araw na hindi ako masamang tao. Kaibigan mo ako. At kapag naging malakas ka na, hindi natatakot sa masamang tao, ibabalik kita sa Dragon Egg Island, ang iyong tunay na tahanan, paniniguro ni Jeric sa malumanay na tono, na parang matiyagang nakikipag-usap sa isang sanggol. Totoo ba talaga iyon? Sa pagkakataong ito, ang Royal Dragon Egg na lumulutang sa hangin sa wakas ay tumigil sa panginginig nito. Sagot ni Jeric, "Oo, ito ang ganap na katotohanan."
Baby Dragon, mula ngayon, maaari ka nang manirahan sa kuwebang ito. Walang mang-iistorbo sa iyo, at walang masamang tao na darating para nakawin ka. Paano iyon? Sa pagkakataong ito, ang malasanggol na boses mula sa Royal Dragon Egg ay sa wakas ay naging masaya. Oo, gusto ko itong cavern tirahan. Napakaganda. Sa sandaling iyon, sumilay ang ngiti sa mukha ni Jeric. Tila ang batang dragon na ito sa loob ng itlog ay parang bata, madaling masiyahan sa magagandang bagay. Baby Dragon, simula ni Jeric, kapag napisa ka na mula sa itlog na ito at naging isang makapangyarihang dragon, maaari kang bumalik sa iyong Dragon Egg Island. Ito ang tunay na naramdaman ni Jeric. Dinala niya ang Royal Dragon Egg mula sa Dragon Egg Island, hindi dahil gusto niyang kontrolin ang itlog para mangibabaw sa mundo. Sa halip, napagtanto niya na kung hindi niya ito kukunin, kahit na hindi ito ninakaw ni Vincent, ang Eulogian Club ay magpapadala ng mas malakas na martialista sa Dragon Hall upang agawin ito. At hindi niya maaaring payagan ng Eulogian Club na makuha ang kanilang mga kamay sa Royal Dragon Egg. Kung nakuha nila at nakuha ang Royal Dragon Egg, pagkatapos ay sa tulong ng Dragon Emperor, tiyak na gagawin nilang isang buhay na impyerno ang buong mundo. Ito ang tunay na dahilan sa likod ng mga aksyon ni Jeric. Iniabot ni Jeric ang isang daliri patungo sa Royal Dragon Egg na lumulutang sa hangin. Ang lilang glow na nakabalot sa ibabaw ng itlog ay biglang naging mga butil ng purple na ambon, na lahat ay nasisipsip sa daliri ni Jeric. Ang ibabaw ng itlog ay nawala ang lahat ng lilang luminescence nito. Kabanata 11:23. Pagkatapos, na parang biglang nabawi ang kalayaan nito, ang Royal Dragon Egg ay masayang lumipad sa paligid ng Jeric. Napakasarap sa pakiramdam na malaya. Salamat, kuya. Mukhang hindi ikaw ang kontrabida na sinabi sa akin ni White Dragon Grandpa. Ang Royal Dragon Egg ay umugang sa paligid ng Jeric, walang tigil na daldal. Nang makitang hindi na siya tinitingnan ng itlog bilang banta at tinanggap siya bilang kaibigan, napanatag at napangiti si Jeric. Oo, paprotektahan kita at hindi ako papayag na may masasamang tao na maaga ka. Kaya, ginugol niya ang kanyang oras sa yungib, na nakikipag-bonding sa Royal Dragon Egg. Nang oras na para umalis, nag-set up siya ng Dragon Protection Matrix spell na natutunan niya mula sa manual ng Purple Dragon, tinitiyak na ang Royal Dragon Egg sa loob ng kuweba ay mananatiling hindi naaabala ng mga tagalabas. Kabanata 11:24. Ang magulong dagat ay hamampas ng malalaking alon, na bumagsak sa malalaking bato sa isla na may dumadagandong na tila yumanig sa langit at lupa. Ito ay isang nakahiwalay, walang pangalang dagat sa Earth, isang lugar na hiwalay sa ibang bahagi ng mundo. Ang dahilan kung bakit ito ay nakahiwalay at walang pangalan ay ang dagat, na sumasaklaw ng higit sa 1,000 milya, kasama ang 12-dosenang mga isla, ay ganap na natataka ng isang enchantment. Napakahirap para sa mga tagalabas na pumasok. Tanging ang mga mula sa loob ng hindi pinangalanang dagat, na gumagamit ng mga espiritual na sandata sa pagtawid sa enchantment, ang maaaring pumunta at umalis ayon sa gusto nila. Sa pinakamalaki sa mga islang ito, 100 milya ang circumference, ang tanawin ay kapansin-pansin. Ang mga mar-ingle na bundok, mga evergreen na puno, at namumulaklak na mga bulaklak ay sumamba sa isla, na ginagawa itong isang panghabang buhay na paraiso sa Tagsibol, isang tanawin na diretsyo sa isang pagpipinta. Hindi lamang ang isla ay kaakit-akit, ngunit mayroon din itong harbored iba't ibang mga kakaibang hayop at ibon. May mga tigre na may pakpak sa likod, mga kabayong sumibol ng mga pakpak at lumilipad, at maging ang mga dambuhalang gintong agila na napakalawak ng mga pakpak ay tila nakatikip sila sa langit, na umaabot sa isang nakakagulat na 30 talampakan. At nariyan ang mga sinaunang gorilya, na nakatayong 12-dosenang talampakan ang taas, parang maliliit na bundok mismo. Sa gitna ng lupaing ito ng magkakaibang at kamangha-manghang fauna ay isang lungsod. Ang lungsod na ito ay matatagpuan sa gitna ng isla, sa isang patag na kalawakan ng lupa. Ito ay isang hugis parihaba na lungsod, 3 milya ang haba at 1 milya ang lapad. Ang mga pader ng lungsod ay nakatayong matayog at kahanga-hanga.
Sa mga pader na ito, makikita ang daan-daang martialists na nakaitim, na may hawak na mga espada at saber. Sa itaas ng tarangkahan ng lungsod, isang malaking parihabang plaka ang may dalawang kapansin-pansing pulang salita, Eulogian City. Sa katunayan, ang lungsod na ito ay ang punong tanggapan ng Eulogian Club at ang kanilang pangunahing muog. Sa loob ng Eulogian City, mayroong daan-daang magagandang palasyo at gusali, bawat isa ay nagpapalabas ng hangin ng kadakilaan at kapangyarihan. Sa malawak na palasyo ng Eulogian Club, nakasuot ng maitim na kasuotan, ang mga apprentice ay nagpapatrolya at nagbabantay sa bawat sulok. Ang seguridad sa Eulogian City ay napakahigpit at kakilakilabot. Sa sandaling iyon, sa isang maluwang na bulwagan, nakaupo ang 12-dosenang matatandang nakasuot ng pilak na damit. Naglabas sila ng hangin ng dignidad at kabagsikan, pinupuno ng kanilang presensya ang engranding bulwagan ng malamig at malakas na aura. Ang pinakakakilakilabot sa kanila ay ang misteryosong figure na nakasuot ng ginintoang damit, na nakaupo sa isang malaking upuan sa yulunan ng engranding bulwagan. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng isang maskara, kalahating itim at kalahating puti. Mga presbyter, ngayon lang ako nakatanggap ng balita na ang ating daang martial gods na ipinadala upang hulihin ang pamilya ni Jeric ay natalo at nahuli ng Fenceville Dragon Sect. Anunsyo ng misteryosong figure sa gintong roba, ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang itim at puting maskara. Ang kanyang matalim na tingin ay dumaan sa mga matatandang nakasuot ng pilak na nakaupo sa buong Grand Hall. Kabanata 11:25. Sa katunayan, ang misteryosong taong ito na nakasuot ng ginintoang damit ay ang pinuno ng sekta ng Eulogian Club, pati na rin ang pinuno ng Eulogian City. Isang pagtataka ang bumungad sa mga mukha ng nakatipon na matanda. Dahil dito, isang elder na may kulay pilak na buhok sa kaliwa ng Grand Hall ang nagsalita sa pinuno ng sekta ng Eulogian Club, Cult Master, nagpadala kami ng martial gods para tapusin ang gawaing ito. Gayunpaman, kahit 100 martial gods ay hindi siya kayang ibagsak. Hindi kaya si Jeric mismo ay isang cultivator. Ang mga magsasaka ba ay lumilitaw na ngayon sa secular na mundo? Ang iba pang matatandang nakasuot ng pilak ay nagsimulang magbulong-bulungan sa kanilang sarili. Totoo kaya ito? Bumubuhay ba ang buong cultivation realm? Paano pa magsisimulang lumitaw ang mga magsasaka sa secular na mundo? Maaaring ang mga martialist sa pagtatanim ng matuwid sa mundo ay bumalik na lahat. Malinaw, nadama nilang lahat na malamang na totoo ito. Bagaman walang sinuman sa mga magsasaka sa Grand Hall ang mula sa secular na mundo, pinalawak nila ang kanilang impluwensya sa makapangyarihang mga pamilya at paksayon. Kung isa sa alang-alang kung gaano karaming mga magsasaka ang misteryosong naglaho 10 milenya na ang nakalipas, posible na ang mga nawawalang figure na ito ay muling lumitaw sa secular na mundo. Pagkatapos ng lahat, iyon mismo ang kanilang ginawa. Tunay nga, tama si Presbyter Philip. Tayo, ang mga demon cultivator ng Devil's World, ay nagawang makawala sa ating liblib, selyadong mundo at lumabas sa secular na mundo. Hindi sinasabi na ang mga cultivation martialists ng mga matuwid na sekta ay maaaring gawin din ito. Tumango ang punong culto na nakasuot ng gintong robe at maskara sa Grand Elder. Ang nakamaskara na culto master, ang kanyang mga mata na kumikinang ng husto, ay nagsabi, kung hindi ako nagkakamali, sa likod ng Jeric ay dapat na mayroong suporta, isang sekta ng paglilinang ng matuwid na mundo. 10,000 taon na ang nakalilipas, ang cultivation realm ay hindi tiyak na nagtapos sa labanan sa pagitan ng Devil's World at ng Righteous World. Mukhang ngayon na ang panahon para sa ating daigdig ng Diablo at sa matuwid na mundo upang ayusin ito minsan at magpakailanman. Si Presbyter Philip, na nakasuot ng pilak na balabal, ay tumingin sa puno ng culto at nagtanong, mabuti ang iyong mga pananaw, guro ng culto. Ano ang susunod nating gagawin? Dahil nag-deploy sila ng mga cultivator, natural na dapat tayong tumugon sa ating mga demon cultivator, tandaan, katumbas ng mga cultivator, ngunit dahil sila ay mula sa Devil's World, sila ay tinutukoy bilang mga demon cultivator. Sa gayon lamang natin maiiwasan ang pagiging dehado, malamig na sagot ng culto na nakasuot ng gintong robe.
Cult Master, pangungunahan ko ba ang isang grupo ng mga demon cultivator sa Eldoria para alisin ang mga cultivator na iyon mula sa righteous world? Tanong ni Presbyter Philip sa pinuno. Gayunpaman, ang puno ng culto na may gininto ang balabal, ay nag-isip at sinabing, hindi na natin kailangan pang pumunta. Dahil higit sa 100 sa ating mga manggagawa ng kasamaan ang nahulog na sa kanilang mga kamay, tiyak na pinaghandaan ito ng mga matuwid na magsasaka. Ang aming mga tao na pupunta ngayon ay hindi makakakuha ng anumang bentahe. Nagtanong si Presbyter Philip, kaya, Cult Master, hahayaan na lang ba natin ito? Malamig na bamantong hininga ang Culto Master sa gintong roba. Siyempre hindi. Hintayin natin ang anak kong si Vincent, na makuha ang Royal Dragon Egg mula sa Dragon Egg Island. Kapag napangalagaan natin ang dragon mula sa itlog patungo sa ating alagang hayop, magagawa nating walisin ang mga matuwid na magsasaka. Si Presbyter Philip at ang lahat ng mga presbyter na nakasuot ng pilak sa bulwagan ay sabay-sabay na sumagot, "Oo, Cult Master." Maya-maya, may mga yabag at nag-aalalang boses ang nagmula sa labas, "Cult Master, may nangyari kay Mr. Wade." Pagkatapos, maraming mga apprentice ng masasamang kulto ang pumasok, na umalalay sa 2 o 3 matatandang nakasuot ng itim, na malubhang na sugatan. Nang makita ng guro ng kulto sa ginintuang ito ang mga matatandang may itim na damit na lubhang sugatan, tumindi ang kanyang tingin. "Anong sinabi mo? Anong nangyari kay Vincent?" Nagpalitan ng tingin ang 3 matatandang nakasuot ng itim na damit, pagkatapos ay sama-samang hinarap siya, "Cult Master, sinamahan namin si Mr. Wade sa Dragon Egg Island para kunin ang Royal Dragon Egg. Gayunpaman, may kumuha na ng itlog bago namin makuha ito. Si Mr. Wade ay hinarap ang taong ito, ngunit wala ni isa sa amin ang nakapantay sa kanya. Kami ay malubhang nasugatan, at si Mr. Wade ay nahuli ng taong ito." Ano? Bulalas ng Panginoon ng kulto sa gintong balabal, biglang bumangon mula sa kanyang trono sa pagkabigla. Ang mga presbyter na nakasuot ng pilak sa Grand Hall ay nagpakita rin ng mga mukha ng alarma. Kabanata 11:26. Hindi sila makapaniwala na si Vincent, nangunguna sa isang grupo ng mga demon cultivator sa Dragon Egg Island para sa Royal Dragon Egg, ay hindi inaasahang nahuli. Ito ay talagang isang nakakagulat na pagliko ng mga kaganapan para sa kanila. Ang 3 matatandang nakasuot ng itim na damit, na puno ng kahihiyan, ay nagsabi sa guro ng kulto, "Nabigo kaming protektahan si Mr. Wade at pinahintulutan siyang mahuli, guro ng kulto. Karapat-dapat kaming mamatay. Pakiusap, bigyan kami ng aming parusa." Pagkatapos magsalita, lumuhad sa harap niya sa bulwagan ang 3 nakaitim na matanda. Ang guro ng kulto, na nakatingin sa 3 matatandang nakasuot ng itim, ay nagtanong, "Kilala mo ba kung sino ang nakahuli kay Vincent?" "Hindi, Cult Master, hindi. Ang masasabi lang namin sa kanilang hitsura at pananalita ay sila ay mga taga-Eldoria," sagot ng isa sa mga matatandang nakaitim na damit. Mula sa isang gilid ng engranding bulwagan, nagmungkahi si Presbyter Philip na nakakunot ang noo, "Cult Master, ito kaya ang kagagawan ni Jeric." Iniisip niya ito dahil si Jeric ay mula sa Eldoria at nagtataglay ng lakas na gawin ito. Higit sa lahat, may sama ng loob siya sa Eulogian Club. Kaya, naisip ni Presbyter Philip na malamang na ang taong nakahuli kay Vincent ay si Jeric. Nagdilim ang tingin ng Culto Master. Ang pagbabawas ni Presbyter Philip ay hindi walang dahilan. Inilabas niya ang cellphone sa robe niya at dinial ang number ni Vincent. Bagamat alam niyang maaaring hindi niya anak ang sumasagot, umaasa siyang malaman kung sino ang nakahuli sa kanya. Mabilis na sinagot ang tawag, at narinig ang boses ng isang binata. "Kumusta, Cult Master ng Eulogian Club?" Nang mapagtanto na ang boses sa telepono ay hindi sa kanyang anak kundi sa ibang tao, hindi na nagulat ang kulto. Mahinahon niyang sinabi sa telepono, "Ikaw si Jeric, tama. Matalino ka, Cult Master." Mabilis mong naisip, natatawang tugon ni Jeric sa telepono. "Kasama mo ba si Vincent?" "Talaga, siya nga. Sinasabi sa akin ng aking mga tao na kinuha mo ang Royal Dragon Egg mula sa aking anak at pagkatapos ay nakuha siya."
Tama ba iyon? Cult Master, nagkakamali ka. Nakuha ko ang Royal Dragon Egg sa Dragon Hall. Hindi ito kinuha sa iyong anak. Jerick, mukhang determinado kang makipag-usap sa Eulogian Club. Ano ang kailangan mo para mapalaya ang anak ko? Cult Master, hindi mahirap palayain ang iyong anak. Ikaw, kasama ang lahat mula sa Eulogian Club, ay dapat pumunta sa Fenceville Dragon Sect at sumuko ng walang kondisyon. At mula sa puntong iyon, ang Eulogian Club ay hindi na umiral sa mundo. Nagningas ang apoy ng galit sa mga mata ng Eulogian Club Cult Master nang marinig niya iyon. Dahil naglagay siya ng tawag sa speakerphone, narinig ng lahat ng nakapilak na presbyter sa Grand Hall ang mga salita ni Jerick. Nagngangalit sila sa galit. Akala nilang lahat ay nakakamangha ang kapangahasan ni Jerick. Ang paghingi sa Eulogian Club Cult Master na dalhin ang lahat na sumuko sa Fenceville Dragon Sect ay isang insulto na hindi nasusukat. Kailan naranasan ng Eulogian Club ang gayong kahihiyan? Kung hindi dahil sa presensya ng guro ng kulto, ang mga presbyter na nakasuot ng pilak ay sesabog na sa galit, na umuungal sa kanilang galit. Ang kultong master ng Eulogian Club, na may nakakatakot at nakakatusok na titig, ay nagsalita sa telepono, "Makinig kang mabuti, Jerick. Huwag kang manggahas na sakta ng aking anak, o papatayin ko. Sa 3 araw, ayon sa gusto mo, pangungunahan ko ang 3,000 makasalanan at 100,000 tagasunod na sumuko sa Fenceville Dragon Sect. Magtiwala ka, Cult Master, hindi lamang ang iyong anak na lalaki ay hindi masasaktan, ngunit siya rin ay mabubusog at magiging komportable. Kaya, ito ay naayos na. Asahan namin ang iyong pagsuko sa loob ng 3 araw. Palm." Dahil doon, ibinaba ni Jerick ang telepono. Lalong nagdilim ang tingin ng Eulogian Club Cult Master, bahagyang kumislot ang kanyang mga pisngi sa ilalim ng kanyang maskara dahil sa kanyang pamumula. Galit. Cult Master, susuko ba talaga tayo sa Fenceville Dragon Sect? Hindi maiwasang magtanong ni Presbyter Philip sa pinuno. Ang iba pang mga presbyter ay tumingin din sa pinuno ng kulto, sabik na marinig ang kanyang tugon. Kabanata 11:27. Ang guro ng kulto, na nakatutok ang kanyang tingin kay Presbyter Philip, ay nagpahayag, "Siyempre hindi tayo susuko. Aalisin natin ang Fenceville Dragon Sect." Nang marinig ito, agad na naunawaan ni Presbyter Philip at ng iba pang mga presbytero. Ang usapan ng kultong master na sumuko kay Jerick sa telepono ay talagang isang daye para sa pagpapakilos ng lahat ng kanilang puwersa para salakayin at sirain ang Fenceville Dragon Sect. Gayunpaman, may ilang pagdududa si Presbyter Philip. Tumingin siya sa kanya at sinabing, "Cult Master, para ibagsak itong Fenceville Dragon Sect, sapat na ang ilang presbyter at ilan sa pinakamahuhusay nating martialists. Bakit kailangan nating pakilyusan ang buong lakas ng ating club para harapin ang isang maliit na Dragon Sect?" Tinukoy ni Presbyter Philip ang Fenceville Dragon Sect bilang isang maliit na sekta. Iyon ay dahil, kumpara sa Eulogian Club na may impluwensyang kumalat sa buong mundo, ang Fenceville Dragon Sect ay talagang isang maliit na paksayon lamang. Ang guro ng kulto, nang marinig ang mga salita ni Presbyter Philip, ay hindi nagpatinag sa kanyang desisyon. Sa halip, mas mariin pa niyang nagsalita. "Presbyter Philip, ang dahilan kung bakit ako nagde-deploy ng buong puwersa ng Eulogian Club laban sa Fenceville Dragon Sect na ito ay dahil malaki ang posibilidad na sila ay may suporta ng makapangyarihang matuwid cultivator na puwersa. Kung hindi, paano maglalakas loob si Jerick na hilingin na kami, ang Eulogian Club, ay sumuko sa kanilang pintuan?" Huminto siya sandali bago nagpatuloy, "Bukod sa pag-iingat laban sa posibilidad na ang Fenceville Dragon Sect ay sinusuportahan ng mga matuwid na magsasaka, nariyan din ang isyu ng Royal Dragon Egg. Kung hindi natin ito kukunin at ito ay mahuhulog sa mga kamay ng matuwid na mga magsasaka, maaari nilang gamitin ang kapangyarihan ng Dragon Emperor para walisin ang ating buong Devil Realm. Kaya pinakikilos ko ang lahat ng ating puwersa. Dapat manalo tayo sa lahat ng paraan at hindi natin kayang matalo. Dahil ang bagay na ito ay may kinalaman sa labanan ng mundo ng Diablo at ng matuwid na mundo." Nagising si Presbyter Philip at ang iba pang mga presbytero nang marinig nila ito.
Sabay silang bumangon, yumuko ng may paggalang, at nagsabi, "Cult Master, ang iyong karunungan ay walang kapantay." Tiyak na magtatagumpay ang Eulogian Club laban sa mga sekta ng paglilinang ng Ortodokso. Sa Fenceville Dragon Sect. Sa attic, tinapos ni Jerick ang tawag. Nakaupo kasama niya sa attic sina Spencer, Tillman, Zoe, Laura, Victor, at iba pang mahahalagang miyembro ng Dragon Sect, lahat ay matamang nanunood kay Jerick. Nagtanong si Spencer, Mr. Agosta, iyon ba ang cult master ng Eulogian Club na tumawag sa iyo? Tumango si Jerick at sinabing, "Oo, dala ko ang phone ni Vincent. Siguradong napagtanto ng cult master na nahuli ko ang anak niya, kaya tinawagan niya ang telepono ni Vincent. Sa tingin ko, simula nang tinawagan niya ang kanyang anak, tiyak na alam niyang hindi sinasagot ng kanyang anak ang tawag. Kung hindi ako nagkakamali, ang pangunahing layunin niya sa pagtawag ay alamin kung sino ang kumuha sa kanyang anak." Tumango si Spencer, Tillman, Victor, at ang iba pa bilang pagsang-ayon. Nagtanong si Spencer, "Mr. Agosta, narinig ko bang sinabi mo sa Eulogian Club sa telepono na sumuko sa Fenceville Dragon Sect?" Making 1128. Oo, paninindigan ni Jerick. Ang Eulogian Club ay naging isang salot sa mundong ito, isang bangungot para sa marami. Hindi sila karapat-dapat na umiral. Kung hindi sila susuko sa Fenceville Dragon Sect, wala akong magagawa kundi lipulin sila. Mukhang nagulat sina Spencer at Tillman. Nalaman nila kay Xavier at William sa novel kung gaano kakilakilabot ang Eulogian Club. 100,000 tagasunod at 3,000 manggagawa ng kasamaan ay isang puwersa na maaaring durugan ang karamihan sa mga paksayon sa buong mundo. Ang ganap na pagpuksa sa kanila ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Higit pa rito, nalaman nina Spencer at Tillman sa Dragon Egg Island na ang Eulogian Club ay may mga cultivator din. Kaya naman, medyo nangamba sila sa pagharap sa Eulogian Club. Tila naramdaman ang kanilang mga alalahanin, tiniyak ni Jerick sa kanila, "Huwag mag-alala. Hindi ako sasali sa labanan na hindi ako siguradong mananalo. Kung susuko ang Eulogian Club, ayos lang. Ngunit kung pangunahan nila ang 100,000 tagasunod at 3,000 masasamang tao na salakayin ng Fenceville Dragon Sect, sisiguraduhin kong hindi na sila babalik. Ang Eulogian Club ay maglalaho sa mundong ito." Ang determinado at makapangyarihang mga salita ni Jerick ay nagpalakas ng kumpiyansa ng lahat. Tama siya. Hindi pa nila siya nakitang natalo sa labanan. Lumipas ang 3 araw na deadline sa isang kisap mata. Sa umagang iyon sa Fenceville, ang kalangitan ay maaliwalas ng milya-milya. Ang buhay ay nagpatuloy gaya ng dati, ang mga tao ay pumasok sa trabaho at paaralan at nagpatakbo ng kanilang mga negosyo. Ang mga kalye ay mataong at abala, tulad ng ibang araw. Gayunpaman, biglang, isang napakalaking itim na ulap ang gumulong mula sa langit, na sumasakop sa buong cityscape sa isang iglap. Maging ito ay mga driver sa kalye, pedestrian, o mga nakaupo sa mga gusali ng opisina, lahat ay natigilan sa biglaang pagbabagong ito sa itaas. Kumalat ang madilim at umiikot na ulap sa kalangitan, na nagdulot ng Fenceville sa isang madilim na dapit hapon. Isang mapang api, malamig na aura ang naramdaman ng lahat, na nagdaragdag sa hangin ng pag-iisip. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Talagang nakakatakot ang hitsura mula sa wala saan man ng tulad ng isang nagbabala, malawak na itim na ulap. Bagamat nakita na ng Fenceville ang makatarungang bahagi nito sa maitim na ulap, walang sinuman ang nagdulot ng ganitong pakiramdam ng pangamba, halos tulad ng isang tagapagbalita ng apocalypse. Sa Fenceville Dragon Sect, na matatagpuan sa Dragon Mountains malapit sa Fenceville, lahat ng martialists ng sect ay pantay na naalerto ng mga nagbabantang ulap na ito. Kabanata 1129. Sina Jerick, Spencer, Tillman, Victor, Tiger, Phoenix, Steve, at Laura, kasama ang iba pang mahahalagang miyembro ng Dragon Sect, ay nagtipon sa napakalaking square. Lahat sila ay nakatingin sa umiikot na madilim na ulap sa itaas ng Fenceville. Libu-libong mga martialists ng Dragon Sect ang nakabuo din ng isang mabigat na hanay sa square,
na nagpapalabas ng hangin ng walang humpay na lakas at kahandaan para sa labanan. Si Spencer, na nakatayo sa tabi ni Jerick, ay tumingala sa langit at sinabing, Mr. Agosta, kakaiba talaga ang madilim na ulap na ito. Ang mga mata ni Jerick ay kumikinang sa determinasyon habang siya ay sumagot, walang kakaiba tungkol dito. Ang mga ulap na ito ay senyales lamang na dumating na ang masamang hukbo ng Eulogian Club. Maghanda tayo para sa labanan. Nang marinig ito, nagulat si Spencer, Tillman, at ang iba pang martialists ng Dragon Sect. Ano? Ang madilim na ulap na lumiligid sa kalangitan ay isang tagapagbalita ng masamang hukbo ng Eulogian Club. Sa isang iglap, sumabog sina Spencer, Tillman, Tiger, Phoenix, Victor, at iba pang martialists ng Dragon Sect na may purple core. Enerhiya. Sa kanilang mga kamay ay kumikislap ang mabangis, kulay ube maliwanag na mga espada. Ang mga ito ay hindi ordinaryong mga blades. Sila ay mga espiritual na sandata na nakuha ni Jerick mula sa Purple Dragon Cavern. Ipinamahagi ni Jerick ang isang bahagi ng makapangyarihang espiritual na mga sandata na ito sa mga nagsasaka ng Dragon Sect. Sa pamamagitan ng mga espiritual na sandatang ito, ang lakas ng pakikipaglaban ni Spencer, ng tao, at ng iba ay walang alinlangan na mapapalakas. Maging ang 10 kasintahan ni Jerick, sina Lillian, Christine, Claire, Helene, Luna, at iba pa ay ginamit ang espiritual na mga sandata na ibinigay niya sa kanila. Nakatutok ang tingin ng lahat sa umiikot na madilim na ulap sa di-kalayuan, handang makipagsagupaan sa masasamang hukbo sa anumang lugar. Sandali. Kabanata 11:30. Nang ang mga miyembro ng Dragon Sect ay naghahanda para sa labanan, ang mga nagbabantang ulap sa itaas ng Fenceville ay biglang kumalat, na nagpapakita ng isang nakamamanghang tanawin, libu-libong mga may pakpak na hayop sa kalangitan. May mga mabangis na tigre na may mga pakpak, matuli na mga kabayo na may mga buto-buto na naging mga pakpak, at malalaking agila na may koro ng ginto. Ang bawat isa sa mga hindi mabilang na lumilipad na nilalang na ito ay nagsilang ng isa o higit pang miyembro ng masasamang kulto. Ang napakalaking gininto ang nakoronahan ng mga agila, na may haba ng pakpak na higit sa 30 talampakan, ay maaaring magdala ng hanggang 100 tao. Ang mga lumilipad na tigre at kabayo ay karaniwang sinasakyan ng isang tao. Biglang, ang paningin ng libu-libong may pakpak na mga kabayo, tigre, at malalaking gintong koronahang mga agila ay nagulat sa lahat ng mga mamamayan ng Fenceville. Isa itong eksenang diretso sa mitolohiya, halos hindi kapani-paniwalang paniwalaan. Marami pa nga ang nagtaka kung ang palabas na ito ay isa lamang mirage, tulad ng isang Fata Morgana, na malapit nang maglaho anumang sandali. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natanto nila ang katotohanan. Ang masamang hukbo, na nakasakay sa napakaraming may pakpak na hayop, ay mabilis na nagdala ng malaimpyernong pagkawasak mula sa itaas. Umuungol. Biglang ibinuko ng mga lumilipad na tigre sa langit ang dagwang bibig at naglabas ng mga dagandong. Nanginginig ang hangin, at isang nakakatakot na aura ang bumalot sa lupain. Pagkatapos, libu-libo sa mga mabangis na hayop na ito ang nagbuga ng mga bowl ang apoy patungo sa lungsod sa ibaba. Ang bawat bowl ang apoy, bilog at halos 3 talampakan ang diametro, ay nagliliyab ng matindi, na naglalabas ng nakakatakot na init. Sa isang iglap, binombo ng libu-libo nitong nagniningas na mga globo ang lungsod. Ang ilan ay tumama sa mga skyscraper, na nag-aapoy ng nagngangalit na impyerno sa loob. Ang iba ay bumangga sa mga lansangan, nilamon ang mga sasakyan sa apoy at nagdulot ng napakalaking pagsabog. Gumuho ang mga tulay at nabasag ang mga kalsada dahil sa impact. Sa ilang sandali, libu-libong mga lokasyon sa Fenceville ang sinalakay. Ang mga apoy ay sumiklab sa lahat ng dako, na nag-uudyok ng takot at kaguluhan. Ang mga residente ng lungsod, sa una ay natigilan, ay bumalik sa realidad at naghiyawan sa gulat, na nagkalat sa lahat ng direksyon. Ang mga may pakpak na tigre sa kalangitan ay patuloy na naghagis ng mga bowl ang apoy sa lungsod. Ang mga demon cultivator na nakasakay sa mga kabayong may pakpak ay nagpakawala ng malalakas na putok ng pangunahing enerhiya sa mga gusali.
Walang tigil ang dagandong ng pagkawasak. Ang mga skyscraper ay gumuho sa ilalim ng walang humpay na pag-atake, ang ilan ay ganap na gumuho. Sa kabaligtaran, marami sa mga decultivator na mandirigma ng Dragon Sect ay mga masters lamang o mas mababa. Ang gap sa pagitan ng dalawang panig ay malaki. Gayunpaman, sa ilalim ng sabay-sabay na pagmamanipula ni Jeric sa 8 espiritual na sandata, ang masasamang kultong martialists ay dumanas ng mabibigat na casualty, na wala ng kanilang talam sa lakas. Ang Panginoon ng kulto ng Eulogian Club, na nakabalabal ng gintong balabal at nagtanong, ay sumakay sa isang maringal na may pakpak na kabayo. Nagmamasid siya sa inis habang si Jeric, nang hindi man lang itinaas ang isang daliri, ay nagutos sa 8 espiritual na sandata na magpakawala ng walang humpay na pag-atake. Nakapaligid sa kanya, 12-dosenang mga presbyter na nakasuot ng pilak na damit, na nakaupo din sa mga nakasakay na may pakpak na kabayo, ay nagbahagi ng kanyang pangangati. Cult Master, hayaan mo akong ibaba siya. Blurted out Presbyter Philip, sabik na kumilos. Ang guro ng kulto, malamig na kumikinang ang kanyang mga mata, ay sumagot, hindi, Presbyter Philip, hindi ka makakaalis ng mag-isa. Ikaw at ang lahat ng mga presbyter ay dapat magsanib puwersa upang ibagsak siya. Nagulat si Presbyter Philip doon, nag-iisip, talaga bang takot ang kulto sa binatang ito na nagngangalang Jeric, na hinihiling na ang lahat ng mga presbyter ay magsanib puwersa laban sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagtataka, gayunpaman, sumunod si Presbyter Philip. Tulad ng utos mo, Cult Master. Pagkatapos, pinangungunahan ang 12-dosenang mga presbyter na nakasuot ng pilak sa kanilang mga lumilipad na kabayo, si Presbyter Philip ay sumulong patungo sa Jeric sa isang mabigat na hanay. Ang puno ng kulto, ang kanyang mga mata na nagniningning, ay matamang nakamasid habang sinisingil ng mga presbyter si Jeric. Alam niya na ang sinumang maaaring sabay na humawak ng 8 espiritual na sandata ay isang puwersang dapat isaalang-alang. Ang mas nakapagtataka ay kung paano mapamahalaan ni Jeric ang mga espiritual na sandata na ito sa labanan ng hindi ginagalaw ang kanyang mga kamay, na nanatiling casual sa likod ng kanyang likuran. Hinawakan ni Jeric ang 8 espiritual na sandata nang may katumpakan na parabang hindi niya kailangan ang kanyang mga kamay. Ang kanyang kapangyarihan ay napakalaki na ang pagtawag dito ay nakakatakot ay isang maliit na pahayag. Kung si Presbyter Philip ay pupunta ng mag-isa, ito ay katumbas ng isang misyon ng pagpapakamatay. Sa pamamagitan lamang ng 12-dosenang mga presbyter na nakasuot ng pilak na sama-samang umaatake ay magkakaroon ng kislap ng pag-asa laban kay Jeric. Habang si Presbyter Philip at ang iba pang mga presbyter ay sumakay sa kanilang mga pakpak na kabayo, na naglalabas ng hangin ng mamamatay tao na layunin at nag-aantok ng kanilang espiritual na mga espada, si Jeric ay tumingin ng hindi kumikibo, ang kanyang ekspresyon ay lubos na kalmado. Pagkatapos sa isang pag-iisip lamang, itinuro niya ang 8 nakamamatay na espiritual na sandata upang ituon ang kanilang pag-atake sa grupo ni Presbyter Philip. Sa nakakasakit na tunog, tumalsik ang dugo kung saan-saan. Ang violet na liwanag ng Purple Star Sword ay kumislap, at ang isang presbyter na nakasakay sa isang may pakpak na kabayo ay agad na tinamaan sa lalamunan, ang kanyang mga mata ay nakaumbok tulad ng sa isang natulala na baka bago siya bumagsak sa lupa. Hinampas ng bone fan ang isa pang presbyter na nakasuot ng pilak sa dibdib. Sa isang sigaw ng paghihirap, ang dibdib ng presbytero ay bumagsak, at siya ay nahulog na walang buhay sa lupa. Saan man dumaan ang 8 espiritual na sandata, sunod-sunod nilang inani ang buhay ng mga presbytero na nakasuot ng pilak. Napuno ng tuloy-tuloy na hiyawan ng hangin habang ang mga katawan ng mga presbytero ay bumagsak mula sa langit, na tumama sa lupa sa sobrang lakas na sila ay nadurog.